Ako si Osang, 26 taong gulang at may asawa pero may lihim akong itinatago. Nagsimula ang lahat nung ako ay 16 anyos pa lamang. Gusto kong ibahagi ang aking kwento, isang kwento ng kasalanan, pag-ibig, at matinding pagsisisi. Sa murang edad, napilitan akong maging sugar baby dahil sa kahirapan. Sa una, mga simpleng regalo at pera lang ang natatanggap ko mula sa mga kliyente. Ngunit habang tumatagal, mas lumalaki ang mga ito at mas lumalalim ang aking pagkakasangkot. Sa loob ng maraming taon, natutunan kong paglaruan ang aking emosyon para makuha ang gusto ko. Isang araw, nakilala ko si Mr. Lim. Siya ay mayaman at mapagbigay. Sa bawat pagkikita namin, binibigyan niya ako ng mamahaling regalo at malaking halaga ng pera. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko sa tuwing magkasama kami. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang takot at pangamba sa likod ng aking isipan. Pagkaraan ng ilang buwan ng regular na pagkikita, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa aking katawan. Minsan ay nilalagnat ako, madaling mapagod, at nagkaroon ng mga sugat sa bibig na hindi agad gumagaling. Nagpatingin ako sa doktor at dito ko nalaman ang mapait na katotohanan. Ako ay positibo sa HIV at ito ay naging sanhi ng AIDS. Pagkarinig ko ng balitang iyon, parang gumuho ang aking mundo. Hindi ko alam kung paano haharapin ang aking asawa, si Jojo, at ang mga kahihinatnan ng aking lihim na trabaho. Nagkulong ako sa aking kwarto, umiiyak at nagmumuni-muni kung saan ako nagkamali. Ang dati kong masayahing sarili ay napalitan ng takot at lungkot. Lumalim ang aking depresyon, nawalan ako ng gana sa buhay, at tila nawala ng pag-asa. Isang araw na pagpasyahan kong sabihin kay Mr. Lim ang aking kalagayan. Nagkita kami sa isang kafe, at doon ko ipinahayag ang aking nadarama. Laking gulat ko nang malaman ko na magkamag-anak pala sila ni Jojo. Malayong kamag-anak, pero magkakilala ang kanilang mga pamilya. Natulala ako at hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong katotohanan ito. Nag-usap kami ng masinsinan at doon niya inamin na matagal na pala niyang alam na ako ang asawa ni Jojo. Sinabi niya na hindi niya inaasahang magkakadevelop ng feelings para sa akin, ngunit nangyari na ang lahat. Inamin din niya na posibleng sa kanya ako nakuha ang sakit. Pag-uwi ko ng bahay, hinarap ko si Jojo. Sa hirap at sakit ng kalooban, sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan. Umiiyak ako habang nagpapaliwanag at nakita ko ang sakit at pagkabigla sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na galit, nakita ko ang pagmamahal at pag-aalala. Ngayon, sinusubukan kong makabangon muli. Unti-unti kong tinatanggap ang aking sitwasyon at hinahanap ang suporta ng aking pamilya at mga kaibigan. Alam kong mahirap, pero ito ay bahagi ng aking kwento. Isang paalala na ang bawat desisyon, gaano man ito katamis sa simula, ay may kaakibat na responsibilidad at panganib. Sana ang aking kwento ay magsilbing aral sa iba. Maging tapat tayo sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong magpadala sa tukso ng pera at kasiyahan, lalo na kung kapalit nito ay ang ating kalusugan at dangal.